Paano kung kaya mong maging sarili mong cheerleader? Yung laging nandyan sa mga oras na gusto mo nang bumitaw. Ating alamin kung paano bumuo ng isang sistema na susuporta sa sarili mo sa hinaharap, gamit ang isang hindi mo aakalahing kasangkapan. Isipin mo to ha. Pagod na pagod ka na, halos isusuko mo na yung bagong project mo. Tapos bigla, may pumasok na email. At yung mga salita, parang galing sa taong pinaka nakakakilala sa'yo. Kasi galing nga sa'yo, para sa'yo. At oo, posible yan. Okay, so para maintindihan natin yan, kailangan muna nating alamin bakit ba tayo sumusuko. Hindi to dahil sa kakulangan ng abilidad o talento. Kadalasan, isa lang itong predictable na pagbagsak ng ating motibasyon. Alam mo, hindi ka nag-iisa dyan. Yung hirap at pagdududa sa pag-aaral ng bago, lahat tayo dumadaan dyan. Universal yan. At may sumusunod yung pattern. At kapag naintindihan natin yung pattern na yun magagamit natin yan pabor sa atin. Actually, may science sa likod niyan. Tinatawag siyang the 7 stages of change. Isa itong framework na nagpapaliwanag kung bakit yung motivation natin parang bigla na lang bumabagsak sa mga specific na pagkakataon. So ano-ano yung mga stage na to? Magsisimula yan sa shock and disbelief. Tapos, eto na yung pinakamabigat na part, self-doubt. Dito yung quitting point para sa karamihan. Pero kung malalagpasan mo lang yan, susunod na yung acceptance, experimentation, hanggang sa mabuo mo na yung new habits. Familiar ba? Sigurado akong naramdaman mo na to. So ngayon, alam na natin kung ano yung kalaban, paano natin siya tatalunin? Well, yung solusyon nagsisimula sa isang simple at napaka-personal na gawain. Ito yung unang misyon mo. Magsulat ka ng isang liham. Pero hindi basta-bastang liham. Isulat mo to gamit yung sarili mong boses, yung mga hirit mo, yung mga biro mo. Maging brutally honest ka, pero at the same time, encouraging. Tandaan mo, sarili mo ang kausap mo rito. Parang ganito personal, very specific at prangka. Ang goal dito ay isalin mo yung buong pagkatao mo, yung essence mo, sa isang sulat. Okay, so dito na papasok yung kakaiba. Dito nagiging genius yung buong sistema gamit ang isang kakampi na hindi mo akalain. Pero teka lang, ito yung pinaka-importante sa lahat. Yung sulat na yon, hindi mo ipapadala. Ang tanging trabaho ng sulat na yan ay turuan ng isang AI kung paano ka magsalita, paano ka mag-isip, at kung paano ka magbigay ng lakas ng loob. Ito ang magiging blueprint ng iyong AI ghostwriter. Simple lang yung proseso, 3 hakbang lang. Una, isulat mo yung personal na liham. Pangalawa, i-prime mo yung AI, bigyan mo ng context, sabihin mo sa kanya yung tungkol sa 7 stages of change. At pangatlo, i-prompt mo na siya. Utusan mo siyang gumawa ng series ng mga bagong sulat para sa bawat stage, pero gamit yung unique na style mo. At ito yung kalalabasan. Pakinggan mo to ha, kung paano nakuha ng AI yung tono mo para labanan yung self-doubt. Parang sarili mo talagang kausap mo, di ba? What? Sige, so meron ka ng mga sulat. Ang gagawin natin ngayon ay isi-set up yan para maging isang automated support system para sa pangmatagalang laban. Imaginein mo, yung mga sulat na yan na gawa ng AI ghostwriter mo, ilalagay mo lahat sa isang email automation system. Ito na yung magiging personal mong kampanya para alagaan yung sarili mo. At ganito yung magiging itsura niyan over time. Isa-schedule mo yung mga email para dumating sa mga panahon na alam mong pinakamahina ka. Sa day 30, sa day 60, sa day 90. Hindi ka na nagre-react lang, pagpagod ka na, pinaghahandaan mo na. So kita mo yung pagkakaiba, no? Dati, umaasa ka lang sa willpower na nauubos din. Ngayon, may sistema ka na ng self-empathy. Dati nagre-react ka lang kapag bagsak na yung motivation mo. Ngayon, proactive ka. Pinahahandaan mo na. At yung pakiramdam na mag-isa ka, wala na yon. Kasi sarili mong boses ang marinig mo para palakasin ang loob mo. Okay, so ngayon, para sa sagot, balikan natin yung pinakaunang tanong. Naaalala mo pa ba yung tanong sa simula? Pagkatapos nating makita ang buong sistema, heto na yung sagot. Ang sagot? Oo, kaya mo. Kayang-kaya mo. Paano? Sa pamamagitan ng pagsulat ng isang personal na sulat para makuha yung boses mo. Tapos, gagamitin mo yan para sanayin ng isang AI na maging ghostwriter mo. At panghuli, gagawa ka ng isang automated campaign na magpapadala ng sarili mong mga salita pabalik sa'yo sa mismong oras na malapit ka ng sumuko. At yan yung iiwan kong tanong sa'yo.
Ngayon, alam mo na kung paano i-automate ang encouragement. Ngayong may sandata ka na laban sa pagsuko, ano yung malaking pangarap na sa wakas maglalakas loob ka ng tapusin?